Hindi ko siya hahawakan. Hindi ko siya hahawakan dahil magiging marumi siya. Yun yung ano eh. Yun yung maling kaisipan ng tao. Lumapit kay Jesus ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi, "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika at ipatong ang iyong mga kamay at siya'y mabubuhay." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nilapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinipo nito ang laylayan na damit ni Jesus sapagkat naisip niya, Kung may hipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon naman si Jesus, nakita niya siya at sinabi, Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng iyong pananalig. at gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng Pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay at sinabi niya, Umalis kayo. Hindi patay ang dalagita, kundi tulog. Pinagtawanan nila siya. Ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya, hinawakan ng pata sa kamay at bumangon ito. Siyang mapagpalang araw po nawa ang sumaating lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagpapagaling ng ating Panginoon sa anak ni Jairo. Pero doon sa Ebanghelyo ni Lolo Marcos ay talagang may pangalan, mas detalyado. Ang tatay po na lumapit sa ating Panginoon ay si Jairo ang pangalan. At binuhay niya po yun habang papunta sila sa bahay ni Jairo. At may nadaanan silang babaeng dinudugo at pinagaling niya po ito. Ito po ay 12 taon ng dinudugo at yung kanyang mga kayamanan ay naubos na kapapagamot kung saan-saan. Ang maganda po dito kasi sa kanilang tradisyon ay kapag ikaw ay dinudugo, considered as marumi ka. Kinukonsidera ng kanilang paniniwala na anuman ang iyong mahawakan dahil ikaw ay marumi, ay magiging marumi rin. Ang focus ng babae ay mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Hindi ko siya hahawakan dahil magiging marumi siya. Yun yung maling kaisipan ng tao. Kasi noon, natanim nga sa isip nila na ang mahawakan ng isang marumi ay nagiging marumi. Pero itong ating Panginoon, kapag ikaw ay marumi at humawa ka sa Kanya, ikaw ay mahahawa ng Kanyang kalinisan. Hindi tatalab yung iyong karumihan sa Kanya. Instead, ikaw ang mahahawa ng Kanyang kalinisan. So, ganun po kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya, nasa isip ng babae ay hindi ko siya hahawakan dahil magiging marumi siya. Yung laylayan lang ng kanyang damit. Ang laylayan ng damit niya ay makapangyarihan para dito sa pananampalataya ng babaeng ito. At nangyari nga, sa paglalarawan ni San Marcos ay talagang nagsisiksikan at nakasingit siya, nahawakan niya. At sinabi ng ating Panginoon, sinong humawak sa akin? Yun doon sa kay San Marcos. Sinong humawak sa akin? Alam niya na may lumabas sa kanyang kapangyarihan. At yung babae ay natatakot na umamin. Pero humingi siya ng sorry. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala at hindi kita hinawakan. Yung laylayan lamang po ng damit ang aking nahawakan. So, ang galing ng kapangyarihan ng Panginoon. Lahat tayo ay may mga pinagdadaanan. Lahat tayo ay may sakit. Hawakan natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jairo, nabuhay ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng pananampalataya nitong dinudugong babae, naampat ang kanyang dugo at gumaling siya. Sa pamamagitan ng ating maliit na pananampalataya, gagaling tayo kung ano man ang ating pinagdadaanan. Hindi po ito yung kailangan nandun tayo sa panahon ni Jesus. Ngayon, panahon din ito ni Jesus. Sa mga pagkakataong hinahawakan tayo ng Panginoon. Kailan yon? Kapag may mga nagpipreach na na-touch tayo, hindi ordinaryo na-touch tayo nung kanyang mga sinasabi. Ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Holy Spirit ang nagta-touch sa atin. Hindi yun dun sa speaker, hindi yun dun sa galing magsalita nung tagapagpaliwanag.
ang Panginoon, ang banal na Holy Spirit ang humihipo sa atin. Yun yung pagkakataon na dapat na tayong magpasalamat. Yun yung pagkakataon na dapat na tayong sumunod sa ating Panginoon. Kung hindi natin gagawin yun, wala tayong pinag-iba dun sa 9 na bulag na pinagaling na matapos mapagaling ay tuloy-tuloy ng lumakad, hindi man lang bumalik at magpasalamat. Wala tayong pinag-iba dun. Ngayon, hindi ito natatapos dito lamang. Ang ating buhay ay patuloy na hinihipo ng Panginoon. Patuloy tayong ginagamit sa pamamagitan ng mga tao na nakikita natin sa paligid na naaawa tayo. Sundin natin yung nararamdaman nating awa. Sundin natin yung ating konsensya. Ito na yung paghipo sa atin ng Panginoon. Sundin natin ito. Hindi yung naaawa lang ako sa Kanya. Wala naman akong ginagawa. Naaawa ako sa mga batang ito. Magbigay tayo kahit magkano. Tumulong tayo kahit sa pag-advise o kung nang nangangailangan ng may problema. Yun yung pagkakataon na nagpapasalamat na tayo sa Panginoon sa paghipo niya sa atin. Katulad ng babaeng dinudugo, matagal na panahon na rin tayong may sakit sa iba't ibang uri ng sakit, sa iba't ibang uri ng ating mga pinagdadaanan. Hawakan natin ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Hayaan nating hawakan tayo ng banal na Espiritu at sumunod tayo sa Kanya. Life is beautiful. Amen. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lidot gulong-gulong, di malaman kung paano. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay. Salamat na may Jesucristo, pag-ibig niya'y laban ng tutong, kadugunan sa mga napkong, siya ang pag-asa ng buhay ko. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang anak sa kanila'y kulang. Kasi yan ko ay mabaybabaw, puso'y lungkot ng sinisigaw. Kaya ngayon ako'y nagagalak, dahil sa akin mayroong nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay.